Nagsimula ang pelikula kay Elias, na ngayon ay namumuhay na ng tahimik sa isang simpleng apartment, malayo sa magulong buhay noong siya ay sundalo pa. Ang kanyang huling misyon sa Afghanistan ay nagtapos sa trahedya, nang isang ambush ang kumitil sa buhay ng kanyang buong unit, at siya lang ang tanging nakaligtas. Ang bigat ng trauma na ito ang nagtulak sa kanya na magbitiw sa serbisyo, at simula nang bumalik siya sa France, namuhay siya ng may labis na pag-iingat at malayo sa sinuman. Dahil wala siyang permanenteng trabaho simula nang umalis siya sa serbisyo, nagkaproblema siya sa pagbabayad ng renta. Isang gabi, habang naghahanda siyang makipagkita sa isang kaibigan sa isang bar, sinimula ni Elias ang kanyang routine sa pamamagitan ng paggawa ng ilang ehersisyo upang mag-warm up. Bago lumabas ng apartment, naglagay siya ng isang maliit na piraso ng tape sa pinto, isang simple ngunit epektibong hakbang upang maalerto siya kung may pumasok habang wala siya. Pagdating sa bar, mainit siyang binati ng kanyang kaibigang si Hector. Si Hector, na namamahala ng isang security company, ay nag-alok kay Elias ng trabaho ng pagprotekta sa anak na babae ng isang mayamang pamilya mula sa Dubai na nagbabakasyon sa France. Bagamat malaki ang sahod, tinanggihan ni Elias ang alok at umalis, dala ng bigat ng kanyang mga nakaraang desisyon. Nang makauwi, napansin ni Elias na natanggal ang tape sa kanyang pinto. Nang maramdamang merong nang himasok, kumuha siya ng kutsilyo at maingat na pumasok. Sa kanyang pagkabigla, nakasalubong niya ang may-ari ng apartment, na dumating upang singilin siya sa kanyang overdue na renta. Sa labis na kahihiyan sa engkwentrong ito, nangako si Elias na aayusin ang bayad sa susunod na buwan. Hindi nagtagal, nagpa siya si Elias na bisitahin muli si Hector upang muling isaalang-alang ang alok na trabaho. Habang nag-uusap sila, ipinaliwanag ni Hector ang mga detalye ng assignment, at binigyan si Elias ng isang espesyal na telepono para sa agarang komunikasyon kung sakali mang magkaroon ng problema. Hindi nagtagal, dumating si Elias sa Marangyang Villa kung saan nanunuluyan ang pamilyang nanggaling sa Dubai. Doon, sumali siya sa isang security briefing na pinangungunahan ni Sherwan, isang miyembro ng pamilya na responsable sa pangangasiwa sa kanilang proteksyon. Habang nagpapatuloy ang briefing, dumating si Amina, kapatid ni Sherwan at ang kliyente ni Elias, kasama ang kanyang anak na si Noor. Si Noor, isang spoiled na bata, ay sumakay sa kanyang bisikleta, at nagpakita ng katigasan ng ulo sa kanyang mga nakatalagang gwardya. Binigyang diin ni Sherwan ang kahalagahan ng misyon ni Elias, ang protektahan sina Amina at Noor anuman ang mangyari. Si Amina ang pang-anim na asawa ng isang makapangyarihang negosyante sa langis na kilala bilang oil boss, at si Noor naman ang kanilang anak na babae. Pagkatapos ng meeting, dinala si Elias sa kanyang dormitoryo upang magpahinga bago magsimula ang kanyang mga tungkulin. Makalipas ang isang oras, suot ang kanyang official bodyguard uniform kasama ang kanyang koponan, natanggap ni Elias ang kanyang unang assignment, ang bantayan ng pool area kung saan lumalangoy si Amina. Samantala, patuloy na nagbibisikleta si Noor sa paligid ng pool, at hindi pinapansin ang mga nakaplanong ruta ng seguridad. Ang kanyang hindi mahulaang pagkilos ay humati sa atensyon ni Elias, sa pagitan ng pagtiyak sa kaligtasan ni Amina sa tubig at pagmonitor kay Noor. Nang matapos ni Amina ang kanyang paglangoy, niyaya niya si Elias na sumama kay Noor para sa tanghalian. Come, sit down. Gayunpaman, si Noor, na halatang hindi komportable sa presensya ni Elias, ay inexcuse ang sarili sa pagkukunwaring papakainin niya ang kanyang aso sa labas. Nang hapong yun, habang nananatiling mapagmatsyag si Elias kay Amina, isang package ang dumating sa harap ng gate. Pumunta siya sa labas upang tanggapin ito, batid na nagsisimula pa lamang ang kanyang mga responsibilidad. Dahil sa distraction, sinamantala ni Noor ang pagkakataon at mabilis na lumabas sakay ng kanyang bisikleta. Bago pa man makalayo si Noor, dalawang lalaking nakamotorsiklo ang humarang sa kanyang daan, dahilan para bigla siyang huminto. Nang makaramdam ng panganib, itinaas ni Elias ang kanyang sandata at naghanda sa gagawin ng mga lalaki. Matulis ang tingin nila kay Noor ngunit mabilis silang umatras, at napansin ni Elias ang isang diamond tattoo sa kamay ng isa sa mga lalaki. Pagkatapos ng engkwentro, agad na sinamahan ni Elias si Noor pabalik sa loob, natatakot na baka siya ang target ng mga ito. Kalaunan ng hapong yun, tinipon ni Sherwan si Elias at ang iba pang mga gwardya sa courtyard ng villa. Inakusahan ni Noor si Elias ng paghihikayat sa kanya na magbike sa labas, at ipinahiwatig na ideya niya ang bagay na yun. Agad namang pinagalitan ni Sherwan si Elias dahil sa kapabayaan nito, sa pagpapahintulot kay Noor na umalis sa secured area. Nang gabing yun, lumabas si Elias para manigarilyo at natagpuan si Noor na nakatitig sa mga bituin gamit ang isang teleskopyo.
Hinimok niya itong magpahinga, ngunit iginiit ng bata na hindi pa siya nakakakuha ng magandang larawan ng kalangitan sa gabi. Humingi siya ng paumanhin para sa kaninang insidente na humantong para mapagalitan si Elias, at ipinahayag ang kanyang pagsisisi. Ipinagkibit balikat ni Elias ang kanyang paghingi ng tawad, at binaliwala ito sa pamamagitan ng pagsabing bahagi ito ng kanyang trabaho. Ang kanilang pag-uusap ay naging mas relax habang sinisimulan nilang pag-usapan ang mga constellation na kumikinang sa itaas nila. Kinabukasan, sumiklab ang tensyon sa pagitan nina Amina at Sherwan. Nais ni Amina na ilabas si Noor para kumain at mamili tulad ng ibang normal na pamilya, ngunit mariin itong tinutulan ni Sherwan dahil may mga posibleng banta sa labas. Pumanig si Noor sa kanyang ina, at inakusahan si Sherwan na tinatrato sila na parang mga bilanggo. Matapos ang mahabang debate, pumayag na si Sherwan ngunit iginiit na dapat nilang laging kasama si Elias. Habang naghihintay sa sasakyan, nakaramdam si Elias ng pamilyar na alon ng pagkabalisa na bumabalot sa kanya. Sa sandaling yun, isang kapwa-gwardya ang lumapit sa kanya, na nagdulot ng isang likas na reaksyon. Kinumpronta niya si Elias at tinanong kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa mga nakamotorsiklo. Ayon sa kuha ng surveillance ng villa, walang motorsiklong dumaan sa property, at sina Elias at Noor lang ang mga tao sa labas ng mga oras na yon. Natigilan si Elias sa mga larawan. Sinimulan niyang kwestiyonin ang sarili niyang memorya at nagtataka kung guni-guni lang ba niya ang lahat ng nangyari. Sa kabila nito, sinamahan pa rin ni Elias sina Amina at Noor sa lungsod para mag-shopping. Habang nagmamaneho sila sa sentro ng lungsod, ngumiti ng maliwanag si Noor, at nasiyahan sa kalayaang matagal na niyang inaasam mula sa kanyang striktong tiyuhin. Pagkatapos ng isang masayang pamimili, tinulungan ni Elias na ilagay ang mga groceries sa sasakyan. Gayunpaman, muling sumipa ang kanyang instincts nang makita ang dalawang pamilyar na mukha sa malapit, ang parehong lalaki mula sa naunang engkwentro. Nang maramdaman ang paparating na panganib, mabilis siyang sumakay sa sasakyan at inihatid na sina Amina at Noor pauwi. Habang pauwi na sila, huminto ang sasakyan ni Elias sa pulang ilaw. Sa sandaling yun, napansin niya ang isang motorsiklo na huminto sa tabi nila at agad siyang kinabahan nang makilala niya ang diamond tattoo sa braso ng rider. Nang maunawaan ang banta na pwede nilang maidulot, tinapakan niya ang gas, at naganap ang isang high-speed chase sa mga lansangan ng lungsod. Sa gitna ng matinding habulan, tahimik na sinabi ni Amina na natagpuan na sila, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga humahabol sa kanila na may halong takot. Gamit ang kanyang kasanayan, matagumpay niyang ginabayan sina Amina at Noor pabalik sa kaligtasan ng villa. Pagpasok sa loob, iginiit niya na manatili sila sa kanilang mga silid para sa kanilang sariling proteksyon, dahil alam niyang malayo pa sa katapusan ang panganib. Nang nakabalik na sila sa villa, lumapit si Elias kay Noor, at tinanong siya kung sino ang mga humahabol sa kanila. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, sa wakas ay ibinunyag na niya ang katotohanan. Hindi naman talaga sila nagbabakasyon, at ang totoo ay tumakas sila mula sa kanyang amain, isang mayamang lalaki na kilala bilang oil boss. Ipinaliwanag ni Noor na pinakasalan ng kanyang ina ang oil boss noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Noong una, mabait ang pakikitungo nito sa kanya, ngunit sa paglipas ng panahon, lubhang nagbago ang kanyang kilos. Tinangka niyang pilitin si Noor na ipakasal sa isang mas matandang kasosyo sa negosyo. Sa isang desperadong pagtatangka na makatakas, palihim na inorkestra ni Sherwan ang kanilang pagtakas patungong France. Dito na narealize ni Elias na ang mga lalaking humahabol sa kanila ay malamang na mga mersenaryo na ipinadala ng oil boss upang kunin si Noor. Dahil sa bigat ng sitwasyon at sa pagsisinungaling sa kanya, kinumpronta niya si Sherwan at humingi ng paliwanag habang tinututukan siya ng baril. Bago pa man tumaas ang tensyon, isang bala ng sniper ang bumasag sa salamin at agad na tinamaan si Sherwan. Lumalabas na napapaligiran na ng puwersa ng oil boss ang buong villa, kung saan walang awa nilang binaril ang sinumang nangahas na kumilos, kahit na ang mga katulong. Sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng mga mersenaryo at ng mga gwardya na sinusubukang ipagtanggol ang pamilya ni Amina. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elias ang aso ni Noor na matapang na kinakagat ang isa sa mga lalaking nang himasok. Determinadong protektahan ang mag-ina, matapang na lumaban si Elias at isa-isang pinatay ang mga kalaban. Pagkatapos ay sumugod siya sa itaas na palapag, kung saan nilayon niyang protektahan sina Amina at Noor, na malamang ay nagtatago sa takot. Sa isang nakakapangilabot na sandali, natuklasan ng isa sa mga lalaki si Amina na nakakulong sa isang aparador. Nang akmang aatake na siya, dumating si Elias sa tamang oras at pinatay siya.
Sa loob ng aparador, nanginginig sa takot si Amina, nagmamakaawa kay Elias na iligtas si Noor, na kinaladkad papunta sa may pool. Nang walang pag-aalinlangan, isinakay ni Elias si Amina sa sasakyan, bago tumakbo upang iligtas ang bata. Sa pool area, natagpuan ni Elias si Noor na nakabusal at malapit ng dukutin. Nang walang sinasayang na oras, mabilis at tahimik niyang dinispatsa ang mga mersenaryo gamit ang isang makeshift weapon, hanggang sa marating niya si Noor. Nang makalaya na ito mula sa kanyang pagkakagapos, nakipagkita siya kay Amina at tumakas sila sakay ng isa pang sasakyan. Gayunpaman, malayo pang matapos ang kanilang pagtakas dahil isang itim na sasakyan ang nagsimulang humabol sa kanila. Tumaas ang adrenaline ni Elias habang tinatahak niya ang mga palikulikong kalye bago bumangga sa sasakyan ng humahabol, dahilan para bumaliktad ito, at nagbigay sa kanila ng pagkakataong makalayo at saglit na makahinga ng maluwag. Upang hindi na sila mahanap pa, nagmaneho si Elias papunta sa isang pampublikong parking lot kung saan sinira niya ang lahat ng mga telepono na maaaring magsabi ng kanilang lokasyon. Pagkatapos ay isinakay niya sina Amina at Noor sa isang pampublikong bus, umaasang mag-blend in at hindi mapapansin. Kalaunan, nakarating sila sa isang slum neighborhood kung saan sila nagtago sa bahay ni Megan, ang kanyang foster na kapatid. Nasira ang kanilang relasyon sa paglipas ng panahon, ngunit nag-aatubiling pumayag si Megan na kupkupin sila. Pagkatapos nito, inutusan niya ang isang kaibigan na tingnan ang mga sugat ni Elias. Kalaunan ng gabing yun, lumapit si Amina kay Megan at iniabot ang 2 rare diamond bilang pasasalamat sa kanyang pagtanggap. Tahimik naman itong tinanggap ni Megan, at batid niya ang mapanganib na sitwasyong kinakaharap ni na Amina at Noor. Kinabukasan, nagising si Elias nang biglang pumasok si Megan sa kanyang silid na may bakas ng takot sa kanyang mukha. Dinala siya nito papunta sa sala kung saan ipinapalabas ang balita sa telebisyon, na nagpapahiwatig ng nagaganap na kaguluhan na nagsimulang bumalot sa kanilang buhay. Ayon sa balita, si Elias ay isang convict, inakusahan ng pagpatay kay Sherwin at sa ilang mga gwardya, pagkidnap kay Amina at Noor, at pagnakaw sa kanilang mga alahas. Malinaw na nahuli siya sa isang bitag. Sa pagkadismaya, kinumpronta niya sina Amina at Noor, at kinwestiyon ang kanilang potensyal na pagkakasangkot sa pagtataksil na ito. Determinadong matuklasan ang tunay na salarin sa likod ng scheme na ito, nagpa siya si Elias na harapin si Hector, ang lalaking unang nag-alok sa kanya ng trabaho. Pagdating sa bahay ni Hector, mabilis na kumilos si Elias at itinali siya ng lubid, kumbinsido na siya ang pasimuno sa mga nangyayari. Gayunpaman, itinanggi ni Hector ang mga paratang, at ipinahayag na nabigla din siya nang mapanood ang balita. Bagamat nag-aalangan sa katotohanan ng report, nakita ni Hector na maaaring biktima si Elias ng manipulasyon. Dahil sa kagustuhang mahanap ang tunay na salarin, bumalik ang dalawa sa villa upang suriin ang kuha ng CCTV. Pagpasok sa loob, nagulat si Elias nang makitang tila walang nangyaring kaguluhan, walang iniwang bakas ng karahasang naganap. Dumiretso sila sa control room, kung saan sinimulan nilang suriin ang mga recording. Inilarawan sa kuha na binabaril ni Elias ang mga gwardya ni Sherwin at dinukot sina Amina at Noor. Mariing itinanggi ni Elias ang mga paratang, at iginiit na kumilos lamang siya upang protektahan sila mula sa mga mersenaryo. Nang maghinalang merong foul play, siniyasat ni Hector ang datos at natuklasan ang hindi na-edit na clip, na nagpapakita ng aso ni Noor na kinakagat ang isa sa mga nanghimasok. Sa paghinto ng frame, nabunyag ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang bumaril ay hindi si Elias kundi ang lalaking kinagat ng aso. Nang ma-realize ni Elias na isa itong deepfake, inutusan niya si Hector na kopyahin ang ebidensya sa isang flash drive. Biglang naalala ni Hector na maaaring si Eric ang nag-frame kay Elias, ang lalaking unang lumapit sa kanya tungkol sa paghahanap ng isang dating sundalo para sa protection job, matapos makita ang isang lumang larawan nina Hector at Elias na nakauniporme. Nang walang sinasayang na oras, hinanap siya ng dalawa, hinuli, at itinali sa sarili niyang garahe. Noong una, tumanggi si Eric na magsalita, ngunit sa ilalim ng labis na pagpapahirap, tuluyan siyang sumuko. Inamin niya na ang operasyon ay iniutos ng ama ni Noor, si Sheikh Abdul Said. Matapos malaman na nagtatago ang kanyang anak sa France, inupahan ni Abdul Said si Eric at isang pangkat ng mga mersenaryo upang ibalik ito. Kinumpirma rin niya na binago ng kanyang mga tauhan ang footage upang magmukhang si Elias ang nagkasala. Habang nagsasalita si Eric, patuloy siyang sumusulyap sa isang nakatagong kamera, dahilan para ma-realize ni Elias na pinapanood sila ng mga kaaway at alam na nila ang kanilang lokasyon.
Pinalabas niya si Hector upang magbantay habang patuloy niyang pinipilit si Eric na humingi ng sagot. Nang ma-realize ni Elias na ang buong pagdanak ng dugo ay dahil sa pera at impluwensya, pinatay niya si Eric sa galit. Hindi nagtagal, dumating na ang mga mersenaryo sa lugar. Pinatay ni Hector ang isa sa dilim sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang lalamunan, pagkatapos ay dinispatcha ang pangalawa sa isang malupit na laban. Ngunit alam ng dalawa na mas lalaki pa ang panganib at hindi naligtas ang France. Kinabukasan, muli silang nag-regroup kina Amina at Noor, at iminungkahi ni Hector ang isang smuggler na kilala niya, para makatawid sila sa border papuntang England. Mataas ang presyo, ngunit si Amina ay may sapat na pera para dito. Nang gabing yun, sinamahan ni Elias at Hector sina Amina at Noor sa lokasyon ng container. Habang nasa daan, napansin ni Elias ang isang RV na sumusunod sa kanila. Nang maghinala, binilisan niya ang pagmamaneho at sinabihan si Hector na itapon ang kanyang telepono. Ngunit kalaunan, nilampasan lang sila ng RV, at naisip ni Elias na napaparanoid lang siya. Pagod at sugatan, huminto siya sa isang diner upang magpahinga. Habang kumakain sila, napansin ni Elias ang isang lalaking gumawa ng banayad na kilos gamit ang kanyang kamay, na nagpaalerto sa kanya. Palihim niya itong sinundan at nakita siyang sumakay sa parehong RV mula sa kalsada. Nang walang pag-aalinlangan, pumasok si Elias sa loob dala ang isang kutsilyo. Isang mabangis na labanan ang sumiklab sa masikip na sasakyan, kung saan ginamit niya ang lahat ng nasa paligid niya upang patayin ang mga mersenaryo. Pagkatapos ng laban, sinuri niya ang braso ng isang lalaki at nakakita ng malinaw na bakas ng kagat mula sa aso ni Noor, na nagpapatunay na ang mga ito ay ang parehong mga lalaki na umatake sa villa. Nang gabing yun, nakahanap si Elias ng sandali ng pahinga sa isang dalampasigan kung saan nakatulog siya sa sasakyan. Samantala, ninanamnam ni Amina at Noor ang kalayaang natatamasa nila, isang panandaliang sandali ng normalidad sa gitna ng kanilang magulong buhay. Sa huli, nakarating ang grupo sa border at nakasalubong ang smuggler. Ngunit nang makita ni Noor ang masikip na espasyo sa loob ng truck, nagdalawang isip siya. Nangako si Elias na mananatili sa kanya sa lahat ng oras, at nang may tiwala sa kanyang mga salita, pumasok na siya sa container. Habang patungo ang truck sa isang tunnel, sumunod si Hector sa likuran gamit ang isa pang sasakyan. Gayunpaman, napurnada ang pagtakas nang biglang huminto ang truck, na nagpadala ng takot sa mga taong nasa container. Noong una, sa tingin ni Elias ay isa lang itong customs inspection, ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ilang armadong kalalakihan, at walang habas na nagpaputok. Sa sumunod na kaguluhan, dinakip at tinurukan ng pampakalma si Noor, habang si Amina naman ay binaril at pinatay. Nakaligtas si Elias sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng bangkay ng isang pasahero, at nagkunwaring patay hanggang sa umalis ang mga sumalakay. Samantala sa ibang lugar, tiniis ni Hector ang isang malupit na kapalaran sa kamay ng mga mersenaryo. Walang awa nilang pinahirapan siya, at inutos na malaman ang plano ni Amina at Noor para makatakas. Sa mga oras na yun, natuklasan ng pinuno na may nawawalang isang bangkay at napagtanto niyang buhay pa si Elias. Tinanong niya si Hector at inutos na malaman kung sino talaga si Elias. Dahil alam niyang mamamatay pa rin naman siya, sinabi na niya sa kanila ang totoo. Si Elias ay dating isa sa pinakamahuhusay na paratrooper sa militar, isang espesyalista sa infiltration. Ilang taon na ang nakalilipas, matapos mahuli ng Taliban ang kapatid ni Elias na si Dylan, sadyang nagpahuli si Elias upang mahanap niya ito, ngunit huli na ang lahat. Napugutan na ng ulo si Dylan, at pinahirapan si Elias ng ilang buwan bago siya tuluyang natagpuang nakalibing sa lupa, sa tabi ng pugot na ulo ng kanyang kapatid. Sinuri ng pinuno ang record sa pakikipaglaban ni Elias, at na-realize na nahaharap sila sa isang bangungot. Pagkatapos ay pinatay na niya si Hector, at inutusan ang lahat na maghanda para sa huling labanan. Samantala, nakasalubong ni Elias ang dating kasamahan niya sa militar, na nagtatrabaho bilang isang piloto. Desperado para sa tulong, nagmakaawa si Elias para sa isang flight papuntang Dubai, at ginamit ang isang tablet para hanapin ang gusali kung saan bihag si Noor. Dahil sa utang na loob kay Elias, nag-aatubiling pumayag ang piloto at naghanda para sa isang emergency flight. Nang gabing yun, ibinaba ng piloto si Elias sa itaas ng target na gusali, at nagparachute si Elias sa rooftop nito. Habang tahimik na kumikilos, idinispatcha niya ang dalawang gwardya at ginamit ang kanilang mga ID para makapasok sa silid ni Noor.
Habang sinusubukan nilang tumakas, tumunog ang mga alarma, at binahan ng mga armadong gwardya ang buong palapag. Matapang na lumaban si Elias, isa-isang binaril at pinatay ang mga gwardya gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Nang maubos na ang kanyang mga bala, kinuha niya ang mga armas mula sa mga natumbang kalaban, at patuloy na nagpaputok habang pinapanatili ang kanyang posisyon laban sa napakalaking bilang ng kalaban. Matapos ubusin ang kalaban sa palapag, dali-dali niyang binuhat si Noor patungo sa elevator. Gayunpaman, hinarangan ang kanilang daanan ng isang malaking gwardya na nagpaputok sa isang water pipe panel. Lumikha ito ng madulas na sahig na nagpalabo sa kanilang paningin at nagpahirap sa kanilang pagtakas. Isang matinding salpukan ang sumunod habang nagpapalitan ng malalakas na suntok sina Elias at ang gwardya, kung saan bumangga sila sa mga pader bago bumagsak sa basang sahig. Nang makorner at bugbog sarado, tiniis ni Elias ang walang humpay na pag-atake hanggang sa makita niya si Noor, takot na takot ngunit determinado, na kumuha ng kalapit na kutsilyo at sinaksak ang gwardya sa baywang. Humarap sa kanya ang gwardya na namimilipit sa sakit, ngunit sinamantala ni Elias ang pagkakataon. Nang makarecover, kinuha niya ang isang nahulog na baril at pinaputok ang huling shot na nagpabagsak sa huling kalaban. Nang tapos na ang agarang panganib, dinala ni Elias si Noor sa elevator, handa nang tumakas. Pagkatapos ay ibinunyag ni Noor ang isang lihim na elevator na bumabypass sa mga pampublikong elevator, na pwede ring magdala sa kanila sa pribadong suite ng oil boss. Puno ng galit sa nangyari, hinangad ni Elias ang isang direktang komprontasyon sa kanya. Gayunpaman, umiiyak na nagmakaawa si Noor na wag nang saktan ang kanyang amain at hinimok siyang mag-focus sa kanilang pagtakas. Kahit nalabag sa kanyang kalooban, pumayag si Elias sa kanyang pakiusap. Kalaunan, nakarating sila sa rooftop, kung saan ginamit ni Elias ang kanyang parachute upang makatakas kasama si Noor. Makalipas ang 2 araw, nakarating sila sa isang liblib na nayon sa Morocco kung saan mag-isang nakatira ang tiyahin ni Elias. Malugod niya silang winelcome at pumayag na tanggapin sila, at nagpasya si Elias na manirahan doon kasama si Noor. Makalipas ang 1 buwan simula nang humupa na ang kaguluhan, sinimulan ni Noor ang bagong kabanata ng kanyang buhay, kung saan pumasok siya sa lokal na paaralan, at nasisiyahan sa mga simpleng gawain na malayo sa mga paghihigpit ng kanyang mapribilehiyong buhay. Isang umaga bago pumasok sa paaralan, in-upload niya ang orihinal na footage mula sa villain na kinopya nila ni Elias, isang recording na nagbunyag sa mga kasinungalingan ng oil boss at luminis sa pangalan ni Elias. Sa bawat araw na lumilipas, si Noor ay tila mas masaya at mas malaya, habang si Elias naman ay nanatili sa kanyang tabi, tinatrato siya na parang sarili niyang anak, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.